Pen, hi to my vlog. Hello guys, so for today's video guys, ano muna tayo para samahan nyo muna kami sa aming biyahe dahil nagta-travel kami mula Quezon City hanggang doon sa Manila. So mayroon kami nilakad ng pamangkin ko, sinamahan ko siya. At syempre guys, dahil nga kapag buhay vlogger, kung ano na lang ang mga maiisip natin na video, kasi lalong lalo na kapag hindi na tayo nakapag-upload ay nai-stress na tayo kung anong i-upload nating video, kasi nga ay naku, hirap naman kasi talaga mag-isip ng content. Sa mga vlogger dyan, shout out sa mga vlogger dyan na nag-iisip na rin kung ano yung i-content, kasi guys, mahirap talaga mag-isip ng content, lalong lalo na hindi pa tayo sikat, kumbaga nag-uumpisa pa lang at saka kakamonetize lang ng ating mga page, diba? So talagang page natin tsaka YT, diba? So talagang hindi natin alam kung anong gagawin nating video sa araw-araw. So minsan magbibideo na lang tayo ng kung ano-ano na lang. Kaya habang guys, sinamantala ko naman yung biyahe namin, kasi maganda din naman kasi yung view, tsaka makakita ka ng mga iba't ibang mga building. O mga building na lang itingnan nyo guys, tsaka iba-ibang mga sasakyan na may mga magagandang sasakyan, may mga hindi magandang sasakyan, 'di ba? Pero exciting din naman kasi nga mayroong mga makikita natin ng mga iba't ibang mga riders at saka mga iba't ibang lugar, at saka yung mga building, lalaki ng mga building dito sa Maynila. At minsan din ma-traffic din yung ating lugar, diba? Yung kalsada. So ayan, so enjoy na lang tayo sa kakapanood ng sa kalsada. So basta lang mayroon tayong makukontent, kasi guys, kapag naman kasi wala tayong upload, syempre mai-stress din tayo, kasi syempre kapag kasi guys, kapag monetize na kasi yung page mo, yung channel mo, kailangan kasi talaga na hindi matapos yung linggo na mayroon ka talagang mai-upload, kahit isa o dalawa, kasi para updated yung account mo. Kasi kung hindi mo rin siya a-uploadan, din tawag dito, hindi ka mai-recommend ng Facebook, kasi nga hindi ka updated. Syempre yung mga manonood, lalo na yung mga followers mo, nag-aabang sila sa mga bago mong mga upload. At alam nyo guys, dati nung hindi pa ako namomonetize, nagpupursige talaga ako na mamonetize, kasi ang iniisip ko lang noon, ay ang akala ko lang noon, kapag ka mamonetize ka ay okay na, kikita ka ng bonbon. Ay naku guys, nung namonetize ako, doon ko nalaman na hindi pala talaga basta-basta ang pagiging vlogger, kasi kahit pala namomonetize ka, hindi ka kikita o hindi ka makakasweldo kung hindi ka rin magtatrabaho. Kailangan magtatrabaho ka talaga, mag-iisip ka talaga ng i-upload mong content o i-upload mong video na tangkilikin ng mga tao. Kasi kahit guys monetize ka na, kung hindi ka naman updated na nag-a-upload, at saka yung ina-upload mo wala ding viewers, hindi ka rin kikita. Akala ng iba kikita ka, pero hindi guys, kailangan magtrabaho ka pa rin. Parang trabaho din talaga siya, pero ang kagandahan lang kasi, ito yung trabaho, ang pagiging vlogger, ito yung trabaho na hawak mo yung oras mo, at saka wala kang amo. Hindi tulad ng mga nagtatrabaho na talagang kailangan tapusin mo yung 8 hours, kasi kailangan magtatrabaho ka ng 8 hours, kasi nga syempre may amo ka, diba? Kaya nagjo-duty ka. Ang pagiging vloggers guys, ay nasayo lang kung ano yung kung ano yung ibibideo mo, pero kailangan magtatrabaho ka talaga at mag-iisip ka kung ano yung video gagawin mo na papatok sa social media, kasi ang buhay sa social media guys ay labanan talaga. Ang paunahan talaga kung sino yung magaling gumawa ng content. Kaya nga yung mga iba guys nagpapatawa, nagpa-prank, ganun. Pero yung mga iba din gumagawa na lang ng kalukuhan para lang makahakot ng maraming viewers. Kasi
Kung marami kang viewers guys, dun ka kumikita ng malaki. Kung hindi rin, halimbawa kung yung video mo ay original at saka wala kang copyright, kikita talaga siya. So ang kagandahan lang kasi sa pagiging vloggers guys, imbis na magtrabaho ka ng, halimbawa kung nagtatrabaho ka, imbis na magtatrabaho ka ng 8 hours, ang pagbablog gagawin mo lang siya ng ilang minuto lang, diba? Magbibideo ka lang ng mga 8 to 10 minutes or 3 minutes, ganyan, mayroon na yan mga ads ilalagay. So napakaiksi lang ng oras na gagawin mo. Kailangan nga lang talaga entertaining yung videos mo, na makuha mo talaga yung attention ng mga tao. Tapos kapag halimbawa original video mo tapos nagti-trending, ang laki ng kikitain mo dyan guys, kung talagang ganun magpatok yung video mo. Kaya napakalaking advantage yung pagbablog kung marunong ka lang talaga mag-isip ng maayos o magandang content. Kasi dyan talaga, kaya nga yung mga iba guys, kung ano-ano na lang yung ginagawa, kinakapalan talaga yung mga mukha para lang makuha yung attentions ng mga tao na may manonood. Tapos yung mga iba naman talagang sobrang magpapatawa, kasi syempre isa din yan sa mga stress reliever ng mga viewers, lalo na yung mga tao ngayon problemado talaga, diba? So diyan sila nakakuha ng stress reliever sa mga social media. So minsan pag nanonood sila ng mga entertainment na magaling magpatawa, syempre gustong gusto nila yun, kusa na silang magpa-follow, at yung iba sinishare pa talaga, nagko-comment pa. So dyan ka kikita guys, kasi kapag yung videos mo mayroong mag-share at mayroong magko-comment, tapos mayroon pang magre-react pa sila ng mga emojis, tapos i-share nila. So dun yun nakakuha ng attraction sa mga tao. Tapos pag na-detect yun ni Facebook na may mga nag-share sa videos mo at maraming mga nanonood, i-recommend pa niya yan guys. So, hindi ka talaga mahihirapan sa viewers. Yun nga lang kasi talaga guys, andito buhay talaga ng vlogger, mag-iisip ka lang talaga ng maayos na video, ng magandang video na maraming manonood. Hindi tulad, ang kagandahan lang din sa pagiging vloggers guys, solo mo, wala kang kahati sa kikitain mo. So unlike kapag ikaw ay for example mag-artista, kasi nga acting ka din minsan sa pagbablog. Pag artista ka, syempre meron ka ring amo, may manager ka, may mga ganito ganyan. So marami kayo maghahati. So ang kagandahan, pag ikaw lang talaga gumagawa, ikaw lang gagawa ng video, mag-iisip ng video, mag-iisip ng content, ikaw lang din yung mag-i-edit, tapos magaling ka mag-edit, tapos updated ka, tapos tangkilikin ng mga tao, wala ka talagang kahati. So solo mo talaga yung kikitain mo. So yun yung kagandahan kapag nagbablog ka guys. Yun nga lang guys, kapag nagbablog ka, marami ka ring mga kontra, kumbaga maraming mga disadvantage din, kasi minsan pagka marami ka ng viewers, mas dumadami din yung bashers mo. So ngayon, kung mahina yung loob mo, madali kang masaktan, hindi matibay yung kalooban mo, madi-discourage ka at mahihiya ka syempre. Tapos yung mga iba madi-depress dahil sa mga negative feedback ng mga tao. Alam naman natin ng mga tao guys, kahit may ginagawa ka ng kabutihan o wala, marami silang masasabi sa iyo. Lalo na kapag medyo sisikat ka at kumikita ka, syempre marami ka na rin talaga mga bashers niyan. So dapat handang-handa ka rin na tanggapin mo yung mga negative at positive na feedback ng mga videos mo. So kapag may mga guys, mga bashers ka, kung ikaw vloggers, kailangan ditma mo lang talaga sila, hayaan mo lang sila lang din yung mag-aaway sa comment box. Pero sinishare din naman nila minsan talaga yung videos mo, diba? So alam nyo guys, yung mga bashers din, isa din yan sa magpapaangat sa'yo, kasi dahil sa pagkakaroon nila ng engagement, yung batuhan nila sa mga comment, di nila alam na dyan ka sumisikat. So kailangan kapag vloggers ka, marunong kang magdedma ng mga negative
feedback o mga negative people sa mga channel mo. So yun guys, yun lang yung kagandahan kapag ikaw yung nagbablog. Kailangan lang talaga sipag at syaga. So ayan guys, yan lang yung ating may share sa araw na ito. Update ko lang kayo ulit kapag mayroon din ulit tayong videos. So thank you pala guys sa mga sumusuporta sa akin at nanonood at nag-share at nagko-comment ng aking mga videos. Thank you guys for watching. God bless you guys.